Ang 300 milyong piso ay dapat na maging simula ng aking bagong buhay. Isang tiket patungo sa kalayaan, para sa gamot ni nanay at para sa wakas ng pang-aapi sa akin sa Makati. Akala ko, sapat na ang swerteng ito para mabura ang lahat ng pait ng nakaraan. Ngunit, nagkamali ako. Sa isang kisap mata, ang langit na inaabot ko ay naging impyerno. Isang malutong na sampal sa harap ng maraming tao ang gumising sa akin sa malupit na katotohanan. Magnanakaw! Yan ang sigaw ni Kiara na tila kampanang umalingaw-ngaw sa buong opisina. Ang mga dokumentong hindi ko kailanman hinawakan at ang mga akusasyong kailanman ay hindi ko ginawa, lahat ay ibinintang sa akin. Maging ang taong itinuring kong kapatid, ang matalik kong kaibigan, ay siya pang nagdiin sa akin sa hukay ng kahihiyan. Ngayon, isa na akong kriminal sa mata ng mundo. Isang takas na nagtatago sa ganda ng El Nido, bit-bit ang isang pirasong papel na puno ng sumpa at pag-asa. Ngunit tandaan ninyo ito, hindi habang buhay ay mananatili akong biktima. Bibilangin ko ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata. At sa aking pagbabalik, hindi lang dangal ko ang kukunin ko sa inyo. Babawiin ko ang lahat ng ninakaw ninyo sa akin hanggang sa wala nang matira kundi ang inyong pagsisisi. Ako si Isabella Ramos at ito ang aking laban para sa katarungan, para sa pamilya at para sa muling pagbangon ng aking pagkatao. Isang malutong na sampal ang nagpatahimik sa buong opisina. Ramdam ko ang pag-init ng aking pisingi at ang pagkabingi ng aking pandinig sa lakas ng tama ng palad ni Kiara. Sa harap ng lahat ng aking mga katrabaho sa accounting department, itinapon niya ang isang tumpok na mga dokumento sa aking mukha. Ang bawat pirasong papel ay parang patalim na humihiwa sa aking danggal, habang dahan-dahang naglalaglagan ang mga ito sa sahig. Magnanakaw. Iyan ang sigaw ni Kiara Valdez na tila kulog na gumasgas sa aking pagkatao. Akala mo ba ay makakatakas ka na? Akala mo ba ay maitatago mo ang ninakaw mo milyon-milyon sa likod ng isang pirasong papel na akala mo ay panalo? Nanginginig ang aking mga kamay habang pilit kong ibinabalans ang aking sarili. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin nagkakamali siya. Pero ang boses ko ay parang nalunod sa sarili kong lalamunan. Ngayong araw dapat ang huling araw ko sa kumpanyang ito sa Makati. Pagkatapos ng 8 taon ng pagtitiyaga, ng pag-o-overtime ng walang bayad, at ng pagtitiis sa mga panlalait niya dahil sa aking katayuan sa buhay, akala ko ay malaya na ako. Sa loob ng bag ko, nakatago ang isang maliit na pirasong papel na binili ko lang sa sari-sari store malapit sa amin. Isang tiket ng loto na naglalaman ng mga numerong magpapabago sa buhay namin ni nanay. 300 milyong piso. Yon ang aking alas. Ang aking pag-asa para maipagamot si nanay at makalayo sa impyernong ito. Pero paanong nalaman ni Kiara ang tungkol sa pagkapanalo ko? At bakit niya ako tinatawag na magnanakaw? Isabella, huwag ka nang magmalinis. Ang boses iyon ni Mylene, ang matalik kong kaibigan. Lumapit siya sa akin hindi para damayan ako, kundi para makiisa sa panunumbat ni Kiara. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot na may halong pandidiri. Bakit mo nagawa ito? Akala ko ba ay hirap ka na kaya ka aalis? Yun pala ay dahil nakulimbat mo na ang lahat ng kailangan mo? Milen, anong sinasabi mo? Bulong ko, halos hindi na lumalabas ang tinig. Alam mong wala akong kinuha. Sabihin mo sa kanila, Milen. Ngunit sa halip na sumagot, si Milen pa mismo ang kumuha sa aking bag na nakapatong sa mesa. Binuksan niya ito nang walang pasabi at ibinuhos ang lahat ng laman sa harap ng lahat. Naglaglagan ang aking pitaka, ang aking lipstick, ang mga resibo ng gamot ni nanay, at isang itim na envelope. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang envelope na yon. Hindi sa akin yan. Sigaw ko, ngunit huli na. Dinampot yon ni Kiara at binuksan sa harap ng mga gwardiya ng kumpanya na kanina pa nakabantay sa pinto. Sa loob ng envelope ay ang mga photocopy ng financial records ng kumpanya, mga illegal na transaksyon at mga pirma ng mga kliyente na peke. At sa pinakailalim, isang bagay na nagpatingkad sa hinang ng mga ilaw sa opisina. Ang Rolex na rilo ng aming giimante na nawawala raw nito nakaraang linggo. Heto ang ebidensya! Sigaw ni Kiara habang itinataas ang relo. Hindi ka lang pala isang hamak na accountant na nagluluto ng libro, Isabella.
Isa ka ring ordinaryong akyat bahay. Siguradong ginamit mo ang perang inakaw mo para pambili ng libu-libong tiket ng loto hanggang sa manalo ka. Kaya wag mong ipagmalaking panalo ka dahil galing sa nakaw ang bawat sentimong yan. Nairinig ko ang bulungan ng aking mga katrabaho. Ang mga taong kasabay kong kumain sa pantry, ang mga taong tinulungan ko sa kanilang mga trabaho, lahat sila ay nakatingin sa akin na parang isang maruming basahan. Ang kahihiyan ay parang lason na unti-unting kumakalat sa aking buong katawan. Hindi yan totoo. Palilil lang ito. Buong lakas kong isinigaw habang pilit kong inaabot ang aking gamit. Ngunit, bago ko pa mahawakan ang aking bag, hinawakan na ako ng 2 gwardiya sa braso. Bitawan niyo ako! May karapatan ako! Sigaw ko habang nagpupumiglas. Ngunit ang tanging nakikita ko ay ang mapanuyang ngiti ni Kiara at ang pag-iwas ng tingin ni Mylene. Tumawag na kayo ng pulis, utos ni Kiara habang nakapamewang. Siguraduhin ninyong hindi makakatakas ang magnanakaw na ito. At ang tiket na sinasabi niya? Itatago natin yan bilang bahagi ng ebidensya ng kanyang krimen. Doon ko lang napagtanto ang tunay na nangyayari. Hindi lang ito basta galit o inggit. Ito ay isang planadong pagwasak sa akin. Alam nilang mananalo ako. O baka naman ay kailangan lang nila ng mapagbubuntunan ng kanilang sariling mga anomalya sa kumpanya. Gusto nilang kunin ang tanging pag-asa ko para mabuhay ng marangal. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas na pilit na inilalagay sa aking mga kamay. Ang bawat klik ng bakal ay parang huling hininga ng aking kalayaan. Tumingin ako kay Kiara, diretso sa kanyang mga matang puno ng kasamaan. Maaring nakuha niyo ang lahat sa akin na yon. Sabi ko sa isang boses na hindi ko akalaing magmumula sa isang pusong nadudurog. Pero hinding-hindi niya makukuha ang katotohanan. At kapag napatunayan kong wala akong kasalanan, babalik ako para sa bawat pisong kinuha niyo at para sa bawat sampal na ibinigay niyo sa akin. Isang malakas na tawa lang ang isinagot ni Kiara. Dalhin na yan sa presento. Huwag diyan ang pakinggan ang mga huling hirit ng isang desperada. Habang hinihila ako palabas ng gusaling, pinaglingkuran ko ng halos 1 dekada. Ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ni nanay. Nanay, patawad. Akala ko ay tapos na ang hirap natin, pero mukhang nagsisimula pa lang ang pinakamalaking unos ng ating buhay. Sa bawat hakbang ko palabas, ang put sa aking dibdib ay unti-unting nagiging isang matigas na bato. Kung kailangan maging masama ako para mabawi ang aking danggal, gagawin ko. Dahil sa sandaling ito, ang Isabela Ramos na kilala nyo ay patay na. At ang babaeng magbabalik ay ang babaeng hindi nyo kailanman gugustuhing makabangga. Sa loob ng malamig at madilim na silid ng presinto, ang tanging naririnig ko ay ang paulit-ulit na tunog ng electric fan na tila nanunukso sa aking katahimikan. Nakapatong ang aking mga kamay sa lamesang gawa sa bakal, habang ang liwanag ng bumbila sa itaas ay direktang nakatutok sa aking muka. Masakit sa mata, pero mas masakit ang katotohanang nakaupo ako rito bilang isang suspek. Isabela Ramos, 8 taon ka na sa kumpanya. Malinis ang record mo, pero bakit na yan ka pa nasilaw sa pera? Ang tanong ng pulis na nasa harap ko ay puno ng pagduda. Ang rilo ng boss nyo, ang mga dokumento, lahat ng yon ay nakuha sa bag mo. Paano mo ipapaliwanag yon? Hindi po akin ang mga yon. Ulit ko sa pang-100 pagkakataon. Tuyong-tuyo na ang lalamunan ko. Pinaplanuhan nila ito. Si Kiara Valdez, siya ang may gawa nito dahil nalaman niyang nanalo ako sa loto. Isang mapait na tawa ang isinagot ng pulis. Loto? Isabela, ayon sa records ng bangko mo, frozen na ang account mo dahil sa investigasyon ng embezzlement. At tungkol sa tiket na sinasabi mo, wala kami nakuhang kahit anong tiket sa mga gamit mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Wala ang tiket? Imposible! Kitang-kita ko nang ibuhos ni Mylene ang laman ng bag ko kanina. Alam kong nandun yon. Nakatago sa maliit na bulsa ng aking wallet. Nasaan ang tiket ko? Halos pasigaw kong tanong. Nasaan ang gamit ko? Bago pa makasagot ang pulis, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Mylene. Ang babaeng itinuring kong higit pa sa kapatid. Ang babaeng tinulungan ko noong wala siyang pambayad ng renta. Ang babaeng pinahiram ko ng pera noong nagkasakit ang kapatid niya.
Ngunit ngayon, ang suot niyang uniforme ng kumpanya ay tila naging balat ng isang ahas. Milin! Sambit ko, may bahid pa rin ng pag-asa ang aking tinig. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Nandun ka noong bumili ako ng tiket, di ba? Alam mo hinalugog ni Kiara ang bag ko? Tumigil si Milin sa harap ko. Hindi siya makatingin ng direkta sa aking mga mata. May hawak siyang isang folder, ang pormal na testimony ang kanyang pipirmahan. Isabela. Mahina ang boses niya, pero bawat salita ay parang lason. Huwag mo na akong idamay sa gulo mo. Patawarin mo ako, pero kailangan kong sabihin ang totoo. Lumingon si Mylene sa pulis. Sir, nakita ko po si Isabela na pabalik-balik sa opisina ng manager noong nakaraang linggo, pagkatapos ng office hours. Akala ko ay nag-o-overtime lang siya, pero napansin kong balisa siya tuwing lumalabas ng kwarto. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Mylene, ano kasi sinungalingan yan? Ikaw ang kasama ko sa bawat overtime. Ikaw ang nagbantay sa pinto habang sinasabi mo may kukunin ka lang. At tungkol sa tiket, pagpapatuloy ni Mylene, lalong humigpit ang hawak niya sa folder. Wala po akong alam na nanalo siya sa loto. Ang alam ko lang, nito mga huling araw, bigla siyang nagkaroon ng maraming pera. Sabi niya sa akin may sideline daw siya. Hindi ko akalaing ang sideline na sinasabi niya ay ang pagnanakaw sa sarili naming kumpanya. Sinungaling! Buong lakas kong hinampas ang lamesa at pilit na tumayo kahit nakaposas. Mylene, bakit mo ginagawa ito? Magkano ang ibinayad sa'yo ni Kiara? Magkano ang halaga ng pagkakaibigan natin? Tumigil ka, Isabela! Sigaw ng pulis habang pinipilit akong paupuin. Tumingin sa wakas si Mylene sa akin. Sa isang saglit, nakita ko ang isang kilabot na kislap sa kanyang mga mata. Isang halong ingit at determinasyon. Hindi lahat ng tao ay kasing swerte mo, Isabela. Ang ilan sa amin, kailangan gumawa ng paraan para mabuhay. Kung naging matalino ka lang sana, hindi ka nauwi sa ganyan. Iniwan ako ni Milene sa silid na iyon. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento ay tila pa ako na itinatarak sa aking puso. Doon ko napagtanto na ang tunay na kaaway ay hindi lamang ang taong harap-harapang nandidiri sa'yo, kundi ang taong nasa tabi mo habang hinihintay ang pagkakataong sasakin ka sa likod. Maya-maya pa, pumasok ang isang batang opisyal. May iniabot siyang telepono sa pulis na nagbabantay sa akin. May tawag para sa sospek mula sa ospital. Agad na kinabahan ang aking dibdib. Inilapit ng pulis ang telepono sa aking tainga. Hello? Isabela? Boses yon ni Aling Merly, ang aming kapitbahay na nagbabantay kay nanay. Umiiyak siya. Isabela, pinatigil ng ospital ang dialysis ng nanay mo. Sabi nila kanselado raw ang health insurance niyo dahil may kaso ka raw ng fraud. Wala kaming pambayad, Isabela. Baka hindi na kayanin ng nanay mo ang gabi. Ano? Hindi! Sabihin niyo sa kanila, magbabayad ako, may pera ako! Sigaw ko habang ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Wala kang pera, Isabela. Ang malamig na boses ni Kiara Valdez ang biglang sumingit sa kabilang linya. Paanong nakuha niya ang telepono? Ang lahat ng meron ka ay sa akin na. Ang account mo, ang dangal mo, at maging ang nanay mo, nasa kamay ko na ang tadhana niyo. Kung gusto mong mabuhay ang nanay mo, pirmahan mo ang confession. Aminin mong ninakaw mo ang pera at ibigay mo sa akin ang dokumento kung nasaan ang orihinal na tiket. Nanigas ang aking panga. Alam ko na ngayon, hindi nila nahanap ang tiket. Akala ni Kiara ay dala-dala ko yon, pero bago pa ako hinalugog sa opisina, nailipat ko na yon sa isang lihim na lugar. Isang lugar na tanging ako lang ang nakakaalam. Hinding-hindi ko pipirmahan yan, Kiara. Bulong ko, ang boses ko ay puno ng pot. Mamatay man ako, o mamatay man ang nanay ko sa hirap, sisiguraduhin ko sa impyerno ang bagsak niyo ni Mylene. Kung yan ang gusto mo, tawa ni Kiara. Paalam, Isabela, at paalam na rin sa nanay mo. Naputol ang tawag, nanatili akong tulala sa harap ng pulis. Pakiramdam ko ay wala na akong natitirang kakampi. Ang aking kaibigan ay naging ahas, ang aking boss ay naging demonyo, at ang aking ina ay naghihingalo dahil sa akin. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang imahe ang pumasok sa isip ko. Ang tiket.
Ang tiket na itinago ko sa loob ng luma at sirang Biblia sa aming bahay bago ako pumasok sa trabaho kaninang umaga. Yon ang huling alas ko. Kailangan ko makalabas dito. Hindi para tumakas sa batas, kundi para hanapin ang katarungang kailanman ay hindi ibibigay ng mga taong ito sa akin. Sir, tawag ko sa pulis. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo, matigas at puno ng plano. Gusto ko nang tumawag sa abogado ko. Abogado? Isabela, wala kang pera para sa abogado, sagot ng pulis. Meron, sabi ko habang inaalala ang isang pangalan na matagal ko nang ibinaon sa limot. Isang taong may utang na loob sa akin. Tumawag kayo sa numerong ito. Sabihin niyo ang babaeng nagligtas sa kanya sa Makati 7 taon na ang nakakaraan ay naniningil na. Habang isinusulat ng pulis ang numero, tumingin ako sa maliit na bintana sa itaas. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak. Ang bawat patak ay paalala na ang bagyo ay narito na at sisiguraduhin kong hindi lang ako ang malulunod sa baha ng katotohanan. Maylene, Kiara, simulan niyo na pagdiriwang niyo dahil ang bawat tawa niyo ngayon ay bibilangan ko bilang sandali ng inyong nalalapit na pagbagsak. Ang gabi sa Maynila ay hindi kailanman naging ganito kalamig. Habang naglalakad ako palabas ng presinto, bitbit ang aking mga gamit sa isang plastic bag. Naramdaman ko ang malakas na bugso ng hangin na tila gustong tangayin ang natitira kong lakas. Pansamantala akong nakalaya dahil sa tulong ni Ate Dante, ang lalaking tinulungan ko 7 taon na ang nakakaraan, nang muntik na siyang masangkot sa isang maling akusasyon sa Makati. Isabela, pansamantala lang ito, bulong ni Ate Dante habang inihatid niya ako sa isang madilim na kanto. Malayo sa mga mata ng mga pulis na posibleng binayaran ni Kiara. Nagagawa ko lang pigilan ng warrant dahil sa technicality sa search warrant nila kanina. Pero oras na lumabas ang formal na demanda, wala na ako magagawa. Kailangan mong humanap ng ebidensya o kailangan mong lumayo. Salamat, Ate Dante. Ang utang na loob mo ay bayad na, sagot ko. Pero hindi ako lalayo para magtago. Lalayo ako para lumaban. Sumakay ako sa isang lumang jeep. Ang aking puso ay kumakaba sa bawat kanto na aming nadadaanan. Ang unang destinasyon ko ay ang aming maliit na paupahang bahay sa isang masikip na eskinita sa Caloocan. Doon, alam kong naghihintay ang aking huling alas. Pagdating ko sa tapat ng aming pinto, agad akong kinabahan. Nakabukas ang padlock, ginalaw ang pinto. Pumasok ako ng dahan-dahan at tumambad sa akin ang isang malagim na tanawin. Ang aming munting tahanan ay tila dinaanan ng bagyo. Nakatumba ang mga silya, nakakalat ang mga damit ni nanay, at maging ang mga luma naming litrato ay inapakan at winasak. Hinalugog nila ang bahay ko. Alam ni Kiara na hindi ko dala ang tiket. Nanginghinig ang aking tuhod habang lumalapit ako sa isang maliit na altar sa sulok ng kwarto. Nakatumba ang estatwa ng mahal na birhen at ang mga kandila ay nagkaputol-putol. Ngunit sa ilalim ng dambana, sa isang lihim na siwang sa sahig na tinatakpan ng isang lumang banig, naroon pa rin ang luma at maalikabok na Biblia ni nanay. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang bawat pahina ay parang saksi sa aking mga dalangin. At doon, sa pagitan ng pahina ng awit 23, naroon ang maliit na piraso ng papel. Ang tiket na nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Hindi nila ito nahanap. Sa gitna ng kanilang kasamaan, nakalimutan nilang tumingin sa salita ng Diyos. Hinalikan ko ang tiket habang ang mga luha ko ay pumatak sa papel. Salamat, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Agad ako nag-impake ng ilang pirasong damit. Hindi na ako ligtas dito. Ang susunod kong kailangan ay si nanay. Pumunta ako sa ospital ng naka-hoodie at face mask para hindi makilala. Sa pamamagitan ng tulong ng isang nurse na dati ko ring naging kaibigan, nalaman kong inilipat si nanay sa isang charity ward dahil wala na kaming pambayad sa ICU. Nang makita ko si nanay, gumuho ang puso ko. Napakaputla niya. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging humahawak sa akin ay tila wala ng buhay. Nakakabit siya sa isang makinang luma at maingay. Nay! Bulong ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Nay, aalis tayo rito. Dadaling kita sa lugar na hindi tayo mahahanap ni Kiara. Magpapagaling ka, Nay.
Pangako! Sa tulong ng konting perang itinagu ko sa loob ng sapatos ko at sa tulong ni Ate Dante, naisagawa namin ang isang mabilis na operasyon. Inilipat ko si nanay sa isang pribadong ambulansya patungo sa isang maliit ngunit dekalidad na klinika sa probinsya ng Laguna, sa pangalan ng isang malayong kamag-anak. Doon, alam kong hindi siya madaling matunto ng mga tauhan ni Kiara. Isabela, saan ka pupunta? Tanong ni Ate Dante bago kami maghiwalay sa terminal ng bus. Sa Palawan, Ate. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. May isang homestay sa El Nido na nabanggit sa akin ni nanay dati. Doon ako magtatago habang pinaplano ko kung paano ko kukunin ang pera nang hindi nila nalalaman. At doon ko rin sisimulang buuin ang mga piraso ng katotohanan. Mag-iingat ka. Malayo ang nararating ng pera ni Kiara. Sumakay ako sa bus patungong Batangas Port para sumakay ng barko patungong Palawan. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ko sa gilid ng kalsada ang isang malaking billboard ng aming kumpanya. Naroon ang mukha ni Kiara. Nakaangiti, tila isang anghel na nag-aalok ng mga pangarap na bakasyon. Mumiti ka lang, Kiara, bulong ko sa aking sarili. Dahil ang susunod na bakasyong ibibigay ko sa'yo ay ang bakasyong hindi mo nababalikan. Pagdating ko sa barko, sa gitna ng kadiliman ng dagat, inilabas ko ang aking cellphone. May isang mensahe na pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Alam namin wala ka na sa Maynala, Isabela. Pero kahit sa dulo ng mundo ka magtago, hahanapin ka namin. Ibigay mo ang tiket kung gusto mong mabuhay pa ang nanay mo. Nabitawan ko ang cellphone sa sahig ng deck. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Paano nila nalaman? May nagmamanman pa rin ba sa akin? O baka naman, may ahas na mas malapit sa akin kaysa sa inaakala ko. Tumingin ako sa malawak at madilim na karagatan. Wala nang balikan ito. Ang bawat hampas ng alon sa barko ay tila paalala na sa laban na ito, kailangan kong maging mas matigas kaysa sa bato at mas malalim kaysa sa dagat. Dadalhin ako ng barkong ito sa El Nido, ang lugar na tinatawag nilang Last Frontier. At doon, sa gitna ng mga bundok at asul na tubig, sisiguraduhin kong ang last frontier na iyon ang magiging huling hantungan ng lahat ng kasinungalingan ni Kiara at Maylene. Ang El Nido ay paraisong itinuturing ng marami. Ngunit para sa akin, ito ay isang magandang kulungan. Pagbaba ko sa lansa, sinalubong ako ng naglalakihang limestone cliffs at kristal na asul na tubig. Pero ang tanging nakikita ko ay ang mga aninong posibleng sumusunod sa akin. Ang bawat turistang may hawak na kamera ay tila isang espiya, at ang bawat kalansing ng baso sa mga bar sa tabi ng dalampasigan ay tila hudyat ng aking pagkaaresto. Nanuluyan ako sa isang maliit na homestay na malayo sa sentro ng bayan. Ang may-ari ay isang matandang babae na tinawag kong Aling Tasing. Dito, sa ilalim ng bubong na pawid at dingding na kawayan, sinubukan kong pakalmahin ang aking isipan. Ngunit ang cellphone ko ay patuloy na nagloloko. Biglang umiinit, mabilis maubos ang baterya, at may mga kakaibang pop-up na lumiletaw kahit hindi ko ginagamit. Mukhang kailangan ng lunas ang gadget mo, miss? Napatalon ako sa gulat. Isang lalaking tila kasing edad ko, nakasuot ng kupas na t-shirt at shorts, ang nakatayo sa may pintuan ng komedor. May hawak siyang toolkit at isang baso ng kape. Ako si Noel, nakangiti niyang pakilala. Dito rin ako tumutuloy kay Aling Tasing. Freelance tour guide sa umaga, pero tech guy sa gabi. Napansin ko kasing kanina, mo pa tinititigan ng phone mo na parang sasabog. Agad kong itinago ang cellphone sa bulsa ko. Pagkatapos ng nangyari kay Maylene, wala na akong tiwala sa kahit sino, lalo na sa mga stranger o masyadong palakaibigan. Sira lang ito, hayaan mo na. Sa tono ng pananalita mo, mukhang hindi lang phone ang may problema. Seryosong sabi ni Noel. Lumapit siya ng bahagya. Sapat na para makita ko ang kanyang matatalinong mata. Tingnan mo, Miss Isabela, di ba? Nabanggit ni Aling Tasing ang pangalan mo. Hindi ako masamang tao, at mas lalong hindi ako bulag. Alam ko may tumatakbo sa isip mo. Hindi ko alam kung bakit. Marahil sa pagod o sa desperasyon, pero iniabot ko sa kanya ang cellphone. Pinanood ko siyang kalikutin ito. Kumuha siya ng isang laptop mula sa kanyang bag at ikinonekta ang phone ko. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard, tila isang eksperto.
Sabi na nga ba? Bulong niya makalipas ang ilang minuto. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Hindi ito basta sira, Isabela. May naka-install na Pegasus-style spyware sa phone mo. Remote access. Nakikita nila ang bawat text mo. Maririnig ang bawat tawag at alam nila ang GPS location mo sa bawat segundo. Nanlamig ang aking mga kamay. Kaya pala nalaman ni Kiara na wala na ako sa Maynila. Kaya mo bang tanggalin? Kayang-kaya. Pero ang mas malaking tanong ay kung sino ang naglagay nito. Sabi ni Noel habang tinititigan ang mga code sa screen. Bigla siyang natigilan. Sandali! Ang source ng server na ito, familiar sa akin. Mula ito sa kumpanyang pinagtrabahuhan ko dati sa Makati. Kumunot ang noo ko. Anong kumpanya? Valdez Global Travels, sagot niya. Halos mabitawan ko ang basong hawak ko. Doon ako nagtatrabaho bago nangyari ang lahat. Bakit ka umalis doon? Tumingin sa akin si Noel. May halong pait ang kanyang ngiti. Hindi ako umalis. Sinibak ako ni Kiara Valdez. Bakit? Dahil nakita ko sa system nila na may mga ghost accounts na ginagamit para sa laundering. Sinubukan kong i-report sa HR pero kinabukasan may nakita silang droga sa locker ko. Tinaniman nila ako, Isabela. Sinira nila ang career ko para lang manahimik ako. Napatakip ako sa aking bibig. Hindi lang pala ako ang biktima. Si Kiara ay matagal nang gumagamit ng parehong maruming laro. Isabela, nakita ko ang balita tungkol sa iyo sa social media kanina. Patuloy ni Noel. Ang boses niya ay puno ng pakikiramay. Hindi ako naniwalang nadnakaw ka dahil alam ko kung paano magtrabaho ang mga Valdez. At ngayon na nandito ka, sa tingin ko ay hindi ito pagkakataon lang. Pinagtagpo tayo para pabagsakin sila. Paano? Tanong ko. Wala akong kapangyarihan. Wala akong pera. Kahit manalo ako sa loto, hindi ko makuha ang pera dahil hahabulin nila ako. Huwag mo makuha ang pera. Paunahan natin sila, sabi ni Noel habang binubuksan ang isang nakatagong folder sa cellphone ko na hindi ko alang na naroon pala. Tingnan mo ito. Ito ang dahilan kung bakit kanila hinahabol ng ganito kadesperado. Sa screen ng laptop, lumitaw ang isang serye ng mga encrypted emails sa pagitan ni Kiara at ng isang taong nagngangalang Renato. Nakasaasa doon ang plano. Kailangan nating makuha ang tiket ni Ramos. Yun lang ang tanging paraan para mabayaran ang utang sa syndicate bago dumating ang auditor sa susunod na buwan. Kapag nakuha na natin ang lagda niya, itapon na siya sa kulungan habang buhay. Hindi lang nila gusto ang pera mo, Isabela, paliwanag ni Noel. Gagamitin nila ang 300 million mo para pagtakpan ang butas sa kumpanya na sila mismo ang gumawa. At ang mas malala, balak nilang gawin kang permanenteng scapegoat para sa lahat ng krimen nila. Nanginginig ako sa galit. Hindi lang pagnanakaw ang ginagawa nila, balak nilang ubusin ang buong pagkatao ko. Noel, tulungan mo ako, sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Hindi na ako tatakas. Tuturuan ko silang lumaban sa sarili nilang laro. Yan ang gusto kong marinig, niti ni Noel. Pero kailangan nating mag-ingat. Habang nililinis ko ang phone mo, nakita ko na may huling command na ipinadala ang server bago ko ito pinutol. Anong command? May naguutos sa isang local contact dito sa El Nido na i-secure ang target, sabi ni Noel habang nakatingin sa bintana. Eksaktong pagkasabi niya niyon, narinig namin ang paghinto ng isang sasakyan sa labas ng homestay. Mula sa siwang ng kaway ang dingding, nakita ko ang 3 lalaking naka-uniforme ng itim, may mga baril sa bewang, at dahan-dahang lumalapit sa aming pinto. Isabela! Sa likod! Bulong ni Noel habang mabilis na isinisara ang laptop. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis ako sa Maynala, hindi lang ako natatakot. Nararamdaman ko ang adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. Ito na ang simula. Ang last frontier ay magiging lugar ng aming digmaan. Cliffhanger. Habang tumatakas kami sa bintana, patungo sa madilim na kagubatan, narinig namin ang pagbagsak ng pinto at ang boses ng isang lalaking pamilyar sa akin. Ang boses ng head ng security ni Kiara na siyang nagposas sa akin sa Makati. Ang bawat hakbang ko sa madilim at madulas na kagubatan ng El Nido ay tila pakikipagpatintero sa kamatayan.
Hinihingal ako. Ang dibdib ko ay parang sasabog sa bilis ng tibok ng puso, habang naririnig ko ang mga kaluskos na mga sapatos at ang sigawan ng mga lalaking humahabol sa amin. Dito, Isabela, bilisan mo! Mahinang utos ni Noel. Hawak niya ang aking kamay, hinihila ako sa gitna na naglalakihang mga ugat ng puno at matatalas na limestone rocks. Hindi ko na nararamdaman ang mga gasgas sa aking binti. Ang tanging nasa isip ko ay ang boses ni Kiara na narinig ko sa labas ng homestay bago kami tumalon sa bintana. Nandito siya. Ang babaeng sumira sa buhay ko ay hindi tumigil hanggat hindi ako nakakitang gumagapang sa lupa. Narating namin ang isang maliit na kuweba sa paanan ng isang matarek na bangin. Huminto kami ni Noel, kapwa naghahabol ng hininga sa dilim. Ang tanging liwanag ay ang mula sa buwan na sumisilip sa pagitan ng mga dahon. Ligtas na ba tayo rito? Bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Pansamantala, sagot ni Noel habang tinitingnan ng paligid. Inilabas niya ang kanyang laptop. Pinutol ko na ang lahat ng signal sa phone mo. Pero siguradong gagamit sila ng thermoscanners. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Biglang tumunog ang isang burner phone sa loob ng bag ni Noel. Nagkatinginan kami. Hindi yon ang phone ko. Kanino yan? Tanong ko. Ito ang emergency phone na ibinigay sa akin ng kontak ko sa Makati. Sagot ni Noel. Sinagot niya ang tawag at ini-loudspeaker ito. Isang pamilyar na tawa ang gumalot sa loob ng malamig na kuweba. Isang tawang nagpabago sa takbo ng dugo ko. Alam ko nakikinig ka, Isabela. Ang boses ni Kiara ay parang kagat ng ahas. Huwag na tayo maglaro ng taguan. Alam mo namang mas matalino ako sa'yo. Anong gusto mo, Kiara? Sigaw ko sa telepono. Nakuha mo na ang trabaho ko, ang dangal ko, pati ang kaibigan ko. Ano pa? Gusto ko ang tiket, Isabela. At alam ko gusto mong mabuhay ang nanay mo. Malamig na sagot niya. Biglang nag-iba ang screen ng phone ni Noel. Isang video call ang bumukas. Nanlambig ang buong katawan ko sa nakita ko. Naroon si nanay, nakahiga sa isang stretcher, inilalabas sa klinika sa Laguna kung saan ko siya itinago. Ang mga tauhan ni Kiara ay walang awang hinihila ang kanyang oxygen tank. Nay! Huwag siyang saktan! Napasigaw ako. Ang mga luha ko ay hindi na mapigilan. Nasa kamay ko na siya, Isabela. Sabi ni Kiara habang nakaharap sa camera. Napakadaling hanapin ng isang matandang naghihingalo. Isang utos ko lang sa mga tauhan ko at mawawalan ng hangin ang baga niya. Isang maling galaw mo pa at sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikitang buhay. Napaupo ako sa lupa. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay mas masakit pa sa anumang sampal na tinanggap ko. Ginamit niya ang kaisa-isang taong mahal ko para makuha ang gusto niya. Anong kailangan kong gawin? Bulong ko. Magkita tayo bukas ng gabi sa Leo Beach. Dalhin mo ang tiket. Mag-isa ka lang. Kapag nakita ko na ang orihinal na papel, palalayain ko ang nanay mo. Pero kapag nagdala ka ng pulis o kapag sinubukan mo akong lokohin, alam mo na ang mangyayari. Naputol ang tawag. Nanatili akong nakatulala sa madilim na pader ng kuweba. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa akin. Isabela, huwag kang maniniwala sa kanya. Hawak ni Noel sa aking balikat. Hindi niya pakakawalan ang nanay mo kahit ibigay mo ang tiket. Ang tiket na yon ang tanging proteksyon mo. Kapag wala na yan sa'yo, wala na silang dahilan para buhayin kayong dalawa. Pero ang nanay ko, Noel, mamamatay siya. Sigaw ko sa harap ng kanyang muka. Hindi ko kaya mawala ang nanay ko. Alam ko. Seryosong sabi ni Noel. Kaya kailangan natin baguhin ang laro. Hindi natin ibibigay ang tiket sa paraang gusto niya. Ibibigay natin ito sa paraang magiging mitsa ng sarili niyang pagsabog. Tumingin ako kay Noel. Sa gitna ng takot, nakakita ako ng isang bagong klase ng apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy ng paghihigate. Anong plano? Tanong ko. Gagamit tayo ng pain, paliwanag ni Noel. May kaibigan ako rito na magaling sa printing at replikas. Gagawa tayo ng peking tiket na kahit ang PCSO ay mahihirap pang makilala sa unang tingin. Gagamitin natin yon para makuha si nanay. At habang abala si Kiara sa pagdiriwang sa peking panalo, ilalabas natin ang tunay na ebidensya ng laundering na nakuha ko sa system nila. Paano kung malaman niya?
Dun papasok ang tapang mo, Isabela, sabi ni Noel. Kailangan mo harapin si Kiara. Kailangan mong maging ang accountant na kinatatakutan niya. Ang accountant na nakakaalam ng bawat sentimong ninakaw niya. Tumayo ako at pinunasan ang aking mga luha. Ang takot ay unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ang buhay ni nanay ang nakataya, hindi ako magiging biktima lang. Magiging isang mangangaso ako. Gawin natin, sabi ko. Cliffhanger. Habang naganda kami, nakatanggap si Noel ng isa pang mensahe. Hindi ito mula kay Kiara. Mula ito kay Mylene. Isabela, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang lahat. May ibinigay akong USB sa lumang sapatos mo bago ka umalis ng Makati. Hanapin mo yun, naroon ang lahat. Napatingin ako sa aking suot na sapatos. Ang sapatos na gamit ko mula pa noong araw ng kaguluhan sa opisina. May nakatago nga bang katotohanan sa ilalim ng aking mga paa? Humihip ang malamig na hangin sa loob ng kuweba. Tila nakikiramay sa bigat ng katahimikang namamagitan sa amin ni Noel. Hindi ko inalintana ang dumi sa aking mga kamay habang mabilis kong hinubad ang aking kanang sapatos. Ang lumang sapatos na ito, ang suot ko noong araw na ipahiya ako ni Kiara, ang sapatos na naging saksi sa aking pagtakas, ay may itinatago palang sikreto. Kinapa ko ang loob ng swelas. Doon, sa ilalim ng manipis na sapin, naramdaman ko ang isang matigas na bagay. Gamit ang isang maliit na kutsil, yung mula sa toolkit ni Noel, dahan-dahan kong hiniwa ang lining. Isang maliit at kulay pilak na USB drive ang nalaglag sa aking palad. Nahanap mo nga, bulong ni Noel. Ang kanyang muka ay puno ng pagkamangha. Agad naming isinalpak ang USB sa kanyang laptop. Habang naglo-load ang mga files, ang tibok ng puso ko ay parang tambol na bumibilis. Sa screen, lumitaw ang mga folders na may mga petsa at pangalan ng mga kliyente. Binuksan ni Noel ang isang folder na may pamagat na Project Scapegoat. Tumambad sa amin ang mga audio recordings. Pinindot ko ang play. Sigurado ka ba rito, Mylene? Boses iyon ni Kiara. Malamig, mapang-utos. Kapag nailagay mo na ang relo at ang mga folder sa bag ni Isabela, wala na siyang kawala. Gagawin natin siyang mukha ng laundering na ito bago pa tayo maabutan ng audit. Pero, Ma'am Kiara, kaibigan ko si Isabela. Boses naman ni Mylene, nanginginig at tila umiiyak. Wag naman po ganito. Maayos siyang tao. Kaibigan? Tumawa si Kiara. Isang tawang nakakapangilabot. Ang kaibigan mo ay mananalo ng 300 milyon, Mylene. Samantalang ikaw, mananatiling pobre at baon sa utang dahil sa sakit ng kapatid mo. Kapag hindi mo ito ginawa, hindi lang kita sisibakin. Sisiguraduhin ko mabubulok ang kapatid mo sa ospital dahil sa utang nyo. Pero kapag sumunod ka, bibigyan kita ng 5 milyon. Sapat na para sa operasyon niya. Napatakip ako sa aking bibig. Ang puot na nararamdaman ko kay Mylene ay biglang nahaluan ng pait. Ginamit ni Kiara ang kahinaan ng lahat ng tao sa paligid ko. Ginamit niya ang buhay para pumatay ng danggal. May iba pa rito, Isabela, sabi ni Noel habang binubuksan ang isang spreadsheet. Tingnan mo ang mga numerong ito. Hindi ako nagkamali. Bilang isang accountant, mabilis kong nabasa ang daloy ng pera. Ang Valdez Global Travels ay hindi lang basta nalulugi. Ginagamit nila ang mga luxury tour sa El Nido para magpasok ng maduming pera mula sa isang sindikato sa labas ng bansa. Ang utang ni Renato at Kiara ay hindi lang milyon-milyon. Ito ay umaabot sa 1 bilyong piso. Ang 300 milyon na napanalunan mo, ani Noel, yon ang exit ticket nila. Gagamitin nila ang pangalan mo para i-claim ang premyo. Pagkatapos ay sasabihin nilang ang perang yon ay ang ninakaw mo sa kumpanya na nabawi nila. Sa madaling salita, gagawin nilang legal ang pera mo para pambayad sa utang nila, habang ikaw ay mabubulok sa kulungan para sa krimeng sila ang gumawa. Napakasama nila, bulong ko. Hindi lang nila ako gustong nakawan. Gusto nilang hiramin ang buhay ko para itago ang mga dumi nila. Ngunit may isang file na kumuha ng atensyon ko sa pinakababa ng folder. Isang video file. Binuksan namin ito. Ito ay kuha mula sa isang hidden camera sa loob ng opisina ni Renato.
Nakita namin si Renato at Kiara na nag-uusap habang may hawak na isang pamilyar na papel. Nanlaki ang aking mga mata. Ang tiket ko! Ito na ang original, sabi ni Renato sa video habang tinititigan ang tiket. Paano ang gagawin natin sa exchange sa Leo Beach? Magdadala tayo ng peke, sagot ni Kiara. Ibibigay natin ang pekeng tiket kay Isabela kapalit ng nanay niya para isipin niyang nanalo siya sa negosasyon. Pero sa totoo lang, ang orihinal ay nasa atin na. At kapag nakuha na natin ang lagda niya sa deed of assignment bukas sa gala night, wala na siyang silbi. Maari na natin ligpitin ang mag-ina. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong pagkatao. Ang tiket na itinago ko sa Biblia, nahalap nila. Pero paano? Bigla kong naalala ang gabi bago ako umalis. Si Mylene. Pumunta siya sa bahay ko. Sabi niya ay hihiram siya ng gamot. Siya lang ang tanging nakakaalam kung gaano kahalaga ang Biblia na yon para sa akin. Noel, ang tiket na nasa akin, ang akala nating alas, peke na pala yon? Nang hihina akong tanong. Nakuha na nila ang tunay na tiket mula pa nung una. Ibig sabihin, ang balak nating pain ay walang silbi. Seryosong sabi ni Noel. Dahil ang hawak nila ngayon ay ang orihinal. Sila ang may hawak ng alas. Tumayo ako. Ang galit ay muling nag-aapoy sa aking dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas matalas at mas malamig. Kung akala ni Kiara na tapos na ang laban dahil hawak niya ang papel, nagkakamali siya. Isang accountant ako. Alam ko na ang isang papel ay walang silbi kung ang pirma at ang tao sa likod nito ay hindi sumasang-ayon. Noel, kailangan nating gumalik sa Maynila, sabi ko. Anong balak mo? Delikado ron, Isabela. Siguradong nakaabang ang mga pulis. Ang gala night ng kumpanya ay sa Makalawa, sabi ko habang nakatingin sa screen ng laptop. Doon nila balak ipakita sa mundo ang kanilang tagumpay. Doon nila balak ipasa ang kasalanan ko sa harap ng mga investors. Kung ganon, doon ko rin sila tatapusin. Hindi ko na kailangan ng tiket para patunayan ang totoo. Ang USB na ito ang magsisilbing hatol sa kanila. Pero paano si nanay? Tanong ni Noel. Gagamitin natin ang takot ni Mylene, sagot ko. Nakita natin sa recording na napilitan lang siya. Alam ni Mylene kung nasaan si nanay. Siya ang magiging susi natin para makapasok sa loob. Cliffhanger. Habang nag-e-empack kami ni Noel, biglang nag-ring ang laptop. Isang notification mula sa system ng Valdez Global na lihim na pinasok ni Noel. Isabela, tingnan mo ito, sabi ni Noel. Ang boses niya ay puno ng kaba. May bagong memo. Nilipat nila ang gala night. Hindi na ito sa Makati. Gagawin ito rito sa El Nido, sa darating na fiesta sa Makalawa. At ang guests of honor na ipapakilala nila bilang bagong muka ng kumpanya ay hindi ikaw. Sino? Tanong ko. Si Mylene, sagot ni Noel. Ipakikilala nila si Mylene bilang ang tapat na empleyado na nakahanap ng nawawalang pondo. At ang magmamana ng posisyon mo. Napakuyom ang aking palad. Ang laro ay naging mas personal. Ang paraisong ito ay magiging saksi sa pagtutuos ng dalawang dating magkaibigan. Sa harap ng isang maliit at basag na salamin sa loob ng aming pinagtataguan, tinitigan ko ang aking sarili. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi ko na halos makilala. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitipid at pagtitiis para sa kinabukasan, ay pinalitan na ng isang malamig at matalim na tingin. Ang buhok kong dati ay laging nakapusod dahil sa pagmamadali sa trabaho, ay ngayon ay nakalaylay. Tila isang itim na tabing na nagtatago sa aking mga balak. Isabela, handa na ang lahat! Bungad ni Noel habang pumapasok sa kwarto. May dala siyang ilang paper bags. Hindi sapat ang galit, Isabela. Sa mundong ginagalawan ni Kiara, ang hitsura mo ang iyong pasaporte. Kailangan mo magmukhang hindi biktima. Kailangan mo magmukhang pag-aari mo ang gabi. Binuksan ko ang mga bag. Isang eleganteng bestida na kulay pulang-pula, kulay ng dugo, kulay ng digmaan. Kasama nito ang isang pares ng mamahaling sapatos at ilang gamit sa pampaganda. Saan galing ang pera para rito, Noel? Tanong ko habang hinahawakan ng tela. Alam kong wala na kaming sapat na pondo. Ginamit ko ang isang impormasyon mula sa USB ni Mylene. Hiti ni Noel, pero walang saya sa kanyang mga mata.
Nahanap ko ang pangalan ng isang local supplier dito sa El Nido na hindi binabayaran ni Kiara ng tama. Tinawagan ko siya, sabi ko may hawak akong ebidensya na maari niyang gamitin para makuha ang pera niya, kapalit ng kaanting tulong para sa'yo. Natakot siya, pero mas nanaig ang galit niya kay Kiara. Siya ang nag-ayos ng guest list para sa gala night sa Makalawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang laro ng kapangyarihan ay laro ng pananakot. At unti-unti, natututunan ko na ang mga patakaran nito. Isinuot ko ang bestida. Habang hinihila ko ang zipper sa aking likuran, naramdaman ko ang bawat sakripisyong ginawa ko para sa kumpanyang yon. Ang mga gabing hindi ako natutulog para lang maituwid ang kanilang mga libro. Ang mga pagkakataong tiniis ko ang kanilang pangungutya dahil sa aking suot. Ngayon, ang telang ito ang magsisilbing baluti ko. Isabela, lumapit si Noel at iniyabot ang kanyang laptop. May huling mensahe si Mylene. Kanina madaling araw lang ipinadala. Binuksan ko ang email. Walang nakasulat na kahit anong salita. Isang litrato lang ang kalakip nito. Nanlamig ang aking buong pagkatao nang makita ang larawan. Si nanay yon. Nakahiga sa isang malinis na kwarto, may maayos na oxygen tank at tila natutulog ng mahimbing. Sa tabi ng kanyang kama, may isang maliit na florera na may bulaklak ng sampagwita. Ang paborito niyang bulaklak. Bakit niya ito ipinadala? Bulong ko. Tingin ko ay senyas yan, sabi ni Noel. Gusto niyang sabihin na buhay ang nanay mo at nasa maayos na kalagayan. Mukhang ginagawa ni Mylene ang lahat para protektahan ang nanay mo habang wala ka. Siya ang nagsisilbing mata mo sa loob, Isabela. Maaaring nagtaksil siya, pero mukhang sanusubukan niyang bayaran ang kanyang kasalanan. Napakuyom ang aking palad. Hindi sapat ang isang litrato para mapatawad ko siya. Pero sa sandaling ito, ang kaligtasan ni nanay ang pinakamahalaga. Noel, kailangan nating kontakin si Mylene, sabi ko. Hindi sa pamamagitan ng email. Kailangan natin siyang makita bago ang gala night. Siya ang kailangan nating maging Trojan horse sa loob ng kaganapan. Paano? Binabantayan siya ng mga tauhan ni Renato, babala ni Noel. Bukas ang bisperas ng fiesta sa bayan. Paliwanag ko habang tinitingnan ang mapa ng El Nido sa dingding. Magkakaroon ng prosesyon sa dagat. Lahat ng mga bigating panauhin ni Kiara ay naroon. Doon tayo gagawa ng paraan. Sa gitna ng maraming tao, sa gitna ng dasal at kanta, doon ko kakausapin ang ahas na nagtaksil sa akin. Humarap muli ako sa salamin. Pinunasan ko ang huling bahid ng luha sa aking pisingi at pinalitan ito ng isang makapal na lipstick na kulay dugo. Hindi na ako ang accountant at tagalista ng mga utang ni Kiara at Renato. Ngayon, ako na ang maniningil. At sisiguraduhin kong babayaran nila ang bawat sentimo ng sakit at kahihiyang ibinigay nila sa akin, kasama ang interes na kailanman ay hindi nila kayang bayaran. Isabela Ramos, tawag ko sa sarili ko sa salamin. Ito na ang huling gabi ng iyong pagtatago. Sa Makalawa, ang buong mundo ang makakakita kung sino ang tunay na magdanakaw. Cliffhanger. Habang nahahanda kaming umalis, isang malakas na katok ang narinig namin sa pinto ng aming pinagtatagwan. Hindi ito ang katok ni Noel. Ito ay isang mabigat at autoritanyong katok. Mula sa siwaw ng pinto, nakita ko ang anino ng isang lalaki na may dalang flashlight at isang badge ng pulis. Isabela Ramos! Alam naming nandyan ka. Lumabas ka nang itataas ang mga kamay. Nagkatinginan kami ni Noel. Hindi pa man nagsisimula ang laban sa gala. Mukhang ang katarungang pilit kong iniiwasan ay nahanap na ako. Ang pintong kawayan ay tila luluwa sa lakas ng bawat hampas mula sa labas. Nagkatinginan kami ni Noel. Ang kaba na kanina ay dahan-dahang kumakalma ay biglang nag-alab muli. Pero sa halip na magtago sa ilalim ng kama, hinawakan ko ang laptop ni Noel. Noel, ang folder ng payroll ng mga pulis sa USB. Hanapin mo? Bulong ko, ang boses ko ay matigas at walang bahid ng takot. Mabilis na nag-type si Noel. Sa screen, lumitaw ang listahan ng mga opisyal sa Palawan na tumatanggap ng allowance mula kay Renato para manahimik tungkol sa mga illegal na tour at laundering. Sa pinakataas ng listahan ay ang pangalan ng hepe na nasa labas, Lieutenant Colonel Arnaldo Silva. Buksan mo ang pinto, utos ko kay Noel. Isabela, mababaliw ka na ba? Anas niya. Buksan mo. Nang bumukas ang pinto,
tumambad ang 4 na armadong pulis. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tumama sa aking pulang bestida na tila lalong nagpatingkad sa kulay nito sa gitna ng dilim. Si Colonel Silva, isang matabang lalaki na may mapanuring mga mata, ay humakbang papasok. Isabela Ramos, sumama ka sa amin ng mahinahon, sabi niya habang inilalabas ang posas. Colonel Silva, bati ko, habang dahan-dahang itinatapat ni Noel ang screen ng laptop sa direksyon ng hepe. Bago niyo ituloy ang pag-aresto sa akin, baka gusto niyo munang tingnan ang account 402 sa Valdez Global Records. Nakapangalan ito sa asawa niyo, di ba? At ang monthly deposit na 50,000 piso, galing yun sa kumpanyang pinagbibintangan akong nagnakaw. Naniga si Colonel Silva. Ang kanyang mga tauhan ay nagkatinginan, bakas ang kalituhan. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang flashlight. Ano ibig mo sabihin? Mahina pero mapanganib niyang tanong. Ibig kong sabihin, Colonel, kapag dinala ninyo ako sa presinto, kailangang dumaan sa formal na proseso ang lahat ng ebidensyang hawak ko. At kasama sa ebidensyang yon ang lista ng lahat ng perang tinanggap niyo mula kay Renato. Direkto kong sabi, habang humahakbang palapit sa kanya. Gusto niyo bang maging bida sa balita bukas kasama ko? Ang hepeng tumatanggap ng suhol mula sa mga sindikato ng laundering? Bumaba ang kamay niya sa kanyang baril. Ang katahimikan sa loob ng maliit na kwarto ay tila isang tali na unti-unting humihigpit. Nakita ko ang paglunok niya, ang pagdadalawang isip sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi ako nagbibiro. Anong gusto mo? Tanong niya sa wakas. Gusto ko ng escort patungo sa gala night sa Leo Beach, niti ko. Isang niting walang bahid ng saya. Gusto kong pumasok doon nang hindi hinaharang ng security ni Kiara. At pagkatapos ng gabing ito, Colonel, burado na ang pangalan mo sa mga files ko. Malinis ka na ulit. Ano, deal? Makalipas ang 20 minutos, lulan kami ng isang itim na van ng pulis. Pero hindi kami patungo sa kulungan. Patungo kami sa kuta ng kaaway. Sa labas ng binto, nakita ko ang naglalakihang mga parol at ang makukulay na ilaw ng fiesta ng El Nido. Pero ang isip ko ay nasa loob na ng hotel. Pagdating namin sa Leo Beach, ang musika ng orchestra ay naririnig na hanggang sa parking lot. Ang mga mamahaling sasakyan ay nakapila at ang mga bisitang nakasuot ng tuxedo at gown ay dahan-dahang pumapasok sa ballroom. Hanggang dito na lang kami, Isabela, sabi ni Colonel Silva. Huwag mo akong idadamay sa gulo mo sa loob. Sapat na ito, Colonel, sagot ko. Bumaba ako ng van. Inayos ko ang aking pulang gown at tiningnan si Noel. May suot din siyang tuxedo, pero sa loob ng kanyang jacket ay nakatago ang kanyang laptop at ang mga transmitter na gagamitin namin. Handa ka na? Tanong ni Noel. Higit pa sa handa, sagot ko. Naglakad kami patungo sa main entrance. Gaya ng inaasahan, ang head of security ni Kiara, ang lalaking humuli sa akin sa Makati, ay nandoon. Nang makita niya ako, agad siyang humarang at hinawakan ang kanyang radyo. Target spotted, entrance area, ulat niya sa radyo. Ngunit bago pa siya makakilos, lumapit si Noel at ipinakita ang isang digital pass sa kanyang phone. Media and tech support for Miss Mylene's presentation. Check the updated guest list under special investors. Naguluhan ang security guard. Habang tinitingnan niya ang listahan na lihim na binago ni Noel sa system kanina, isang pamilyar na anino ang lumapit mula sa loob ng ballroom. Si Mylene. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting gown, tila isang reyna na nakatadhana sa korona. Pero nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang pang-inginig ng kanyang labi. Putla ang kanyang muka sa ilalim ng makapal na make-up. Pasulukin niyo sila, utos ni Mylene sa security. Ang boses niya ay nanginginig pero pilit na nagmamaktol. Bahagi sila ng sorpresa ko para kay Ma'am Kiara. Tinitigan ko si Mylene ng malapitan. Gusto ko siyang sampalin. Gusto ko siyang saktan gaya ng ginawa niya sa akin. Pero naramdaman ko ang pagpisil niya sa aking kamay. Isang mabilis at palihim na senyas. Nasa loob si nanay. Bulong niya, halos hindi gumagalaw ang mga labi. Sa room 305, may mga tao si Renato pero ito ang master keycard. Bilisan niyo, bago magsimula ang speech ni Kiara sa loob ng 10 minuto. Inilagay niya ang keycard sa loob ng aking palad. Nasa harap ko ang dalawang pagpipilian.
Ang iligtas si nanay o ang pasabugin ng katotohanan sa harap ng lahat? Noel, pumunta ka sa control booth. Utos ko. Ihanda mo ang video. Ako ang kukuha kay nanay. Isabela, delikado. Mag-isa ka lang. Kailangan ko itong gawin, Noel. Para sa amin ni nanay ito. Habang naglalakad ako sa hallway patungo sa mga kwarto, narinig ko ang malakas na palakpakan mula sa ballroom. Ang boses ni Kiara Valdez ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. Tonight we celebrate not just success, but integrity. We celebrate the recovery of what was stolen from us by a person we trusted. And tonight, we welcome the woman who showed us the true meaning of loyalty. Mylene. Narating ko ang pinto ng room 305. Gagamitin ko na sana ang keycard nang biglang bumukas ang pinto mula sa loob. Tumambad sa akin si Renato, may hawak na baso ng alak at isang baril na nakaturo sa ulo ni nanay na nakaupo sa wheelchair. Akala mo ba ay hindi ko alam ang laro niyo ni Mylene, Isabela? Niiti ni Renato. Pumasok ka. Kanina ka pa namin hinihintay. Dahan-dahang pumasok ako sa loob ng silid. Ang bawat yabag ng aking sapato sa alpombra ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali. Ang amoy ng alak at ang malansang banta ng panganib ay bumabalot sa paligid. Naroon si nanay, maputla at hirap huminga, habang ang malamig na dulo ng baril ni Renato ay nakadiin sa kanyang sentido. Huwag kang lalapit, Isabela. Babala ni Renato. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng desperasyon. Ibigay mo sa akin ang dokumento. Ang deed of assignment na may pirma mo, na yun din. Renato, bitawal mo si nanay. Ang boses ko ay kalmado. Isang kalmadong nagmumula sa kailaliman ng aking galit. Nakuha niyo na ang tiket. Ano pang gusto niyo? Ang tiket ay papel lang kung wala ang pirma mo na nagpapatunay na donasyon nito sa kumpanya. Sigaw niya. Kailangan naming bayaran ng mga inchik bukas. Kung hindi, kaming dalawa ni Kiara ang papatayin. Kaya pumirma ka na. Inilabas niya ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa at inihagis sa harap ko. Sa labas, naririnig ko ang boses ni Kiara na nagpapasalamat sa mga investors, ang palakpakan ng mga taong walang kamalay-malay na ang kanilang hinahangaan ay mga halimaw. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen sa mesa. Ngunit bago ko idikit ang dulo nito sa papel, tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Renato. Alam mo ba, Renato? Ang pinakamalaking pagkakamali nyo ay ang isiping pera lang ang habol ko. Bulong ko. Ano? Pumirma ka na? Noel, na yun na. Sambit ko sa isang maliit na mikroponong nakatago sa aking kwintas. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong hotel. Isang segundong katahimikan ang namayani bago muling bumukas ang mga higanting screen sa ballroom at ang mga speaker sa bawat sulok ng Lio Beach. Ngunit hindi na ang mukha ni Kiara ang nakita nila. Tumambad sa buong mundo ang live feed mula sa room 305. Ang kamera na nakatago sa aking damit ay direktang nagpapakita sa lahat ng bisita, sa mga opisyal ng gobyerno, sa media, at sa mga investors kung paano tinitutukan ni Renato ng baril ang isang matandang naghihingalo. Pumirma ka na, Isabela! Iyamin mo na ninakaw mo ang pera para malinis ang pangalan namin sa laundering. Ang boses ni Renato ay umalingaw-ngaw sa buong resort. Renato? Anong nangyayari? Marinig ang boses ni Kiara mula sa labas, puno ng pananabik at takot. Huli na kayo, Kiara, sabi ko sa camera, habang nakatitig sa mukha ni Renato na ngayon ay puno na ng gulat nang makita ang sarili sa TV sa loob ng kwarto. Ang bawat sentimong ninakaw nyo, ang bawat buhay na sinira nyo, lahat ay nakatala rito. Sa ibaba ng screen, nagsimulang mag-scroll ang mga dokumento mula sa USB ni Mylene. Ang mga payroll ng suhol, ang mga ghost accounts, at ang video ni Kiara habang inuutusan si Mylene na itanim ang ebidensya sa bag ko. Walang hiya ka! Sigaw ni Renato at akmang kakalabit ang baril, pero sa isang iglap, bumukas ang pinto. Pulis! Ibaba ang baril! Sigaw ni Colonel Silva. Hindi na siya ang hipeng nagdadalawang isip. Sa harap ng napakaraming saksi sa livestream, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang maging bayani. Mabilis na dinakma ng mga pulis si Renato. Tumakbo ako patungo kay nanay at niyakap siya ng mahigpit. Nay, tapos na po.
ligtas na tayo. Lumabas ako ng kwarto. Hila-hila ang aking pulang gown na tila isang bandila ng tagumpay. Pagdating ko sa ballroom, ang lahat ng tao ay nakatayo. Ang ilan ay kumukuha ng video, ang ilan ay nandidiri ang tingin sa entablado. Naroon si Kiara, nakatayo sa gitna ng stage. Ang kanyang mukha ay parang gumuho na pader. Ang reyna ng Makati ay naging isang kaawa-awang kriminal sa loob ng ilang minuto. Sa tabi niya, nakatayo si Mylene, umiiyak. Hawak ang orihinal na tiket na kinuha niya mula sa vault ni Kiara kanina habang nagkakagulo. Naglakad ako patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ko ay tila pagdurog sa bawat sampal na ibinigay nila sa akin. Nang makarating ako sa harap ni Kiara, hindi ko siya sinampal, hindi ko siya minura. Tiningnan ko lang siya ng may pait at awa. Ang dangal, Kiara, ay hindi nabibili ng 300 milyon, sabi ko sa harap ng mikropono. Ang perang napanalunan ko ay gagamitin ko para ayusin ang lahat ng sinira mo. Pero ikaw? Kahit ang lahat ng ginto sa mundo ay hindi kayang linisin ang dumi sa kaluluwa mo. Lumapit si Mylene sa akin at iniabot ang tiket. Isabela, patawarin mo ako. Kinuha ko ang tiket. Tiningnan ko ito, ang maliit na papel na naging mitya ng aking impyerno at langit. Pinunit ko ito sa dalawa sa harap ng lahat. Nagsigawan ng mga tao. Bakit ko winasak ang 300 million? Ang katarungan ay hindi nakadepende sa perang ito, deklarasyon ko. Ibibigay ko ang kalahati ng premyong ito sa mga biktima ng inyong laundering at ang kalahati ay para sa pagpapatayo ng mga homestay para sa mga kababaihang inapin nyo. Hindi ko kailangan ng 300 million para maging malaya. Dahil na yon, malaya na ako sa inyo. Eksaktong pagtapos ko ng aking salita, ang mga posas ay kumapit sa mga kamay ni Kiara. Ang kanyang hiyaw ng pagpuksa ay nalunod sa malakas na palakpakan ng mga tao. Cliffhanger. Habang nilalakad si Kiara at Renato palabas, lumingon si Kiara sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Akala mo ba tapos na ito, Isabela? Hindi mo kilala kung sinong nasa likod ng Valdez Global? Hahanapin ka nila. Hindi ko pinansin ang kanyang banta. Tumingin ako kay Noel na nasa control booth, nakangiti sa akin. At tumingin ako kay nanay na inilalabas na ng hotel patungo sa isang tunay na ambulan. Yang ngunit sa gitna ng pagdiriwang, may isang lalaki nakatoksido sa dilim na bahagi ng ballroom ang dahan-dahang tumalikod at umalis, habang may hawak na telpono. Sir, tapos na ang Valdez, pero hawak pa rin ni Ramos ang huling listan. Ano ang utos? Ang umaga sa El Nido ay hindi na kasing bigat ng dati. Habang pinapanood ko ang unti-unting paglitaw ng araw sa likod ng mga naglalakihang limestone cliffs, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi ito ang kalayaang nabibili ng pera, kundi ang kalayaang dulot ng isang malinis na konsensya at muling pagkabuo ng nadurog na danggal. Sinasabi nila, ang karma ay parang alon, maaaring matagal bago humampas sa dalampasigan. Pero siguradong darating ito ng may dalang lakas na kayang magpabagsak sa pinakamatibay na pader. Sa balita nitong mga nakaraang linggo, ang pangalan ni Kiara Valdez at Renato Dizon ay hindi na iniuugnay sa tagumpay. Sila ngayon ang mukha ng pinakamalaking scam at laundering scandal sa kasaysayan ng Makati. Nakita ko sa telebisyon si Kiara, at babaeng dating hindi tumatapak sa lupa dahil sa taas ng kanyang lipad. Ngayon ay nakasuot ng dilaw na uniforme ng bilanggo. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas, wala na ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng selda, kailangan niya makisalamuha sa mga taong dati ay tinatawag niyang basura. Yun ang kanyang pinakamabigat na parusa. Ang mawala ang kanyang hiya sa harap ng mundong pilit niyang niloko. Habang si Renato naman, dahil sa dami ng mga kaaway na ginawa niya ng masama, ay kailangang ilagay sa isang isolation cell para sa sarili niyang kaligtasan. Ang perang pilit nilang kinuha sa akin ay naging mitsa ng kanilang sariling kulungan. Isabela, nakahanda ng almusal! Lumingon ako at nakita ko si Noel. Nakangiti siya, bitbit ang isang tray ng mainit na kape at pandesal. Sa tabi niya ay si nanay. Nakaupo sa kanyang bagong wheelchair, masigla, at may kulay na ang kanyang mga pisngi. Ang operasyon ni nanay ay naging matagumpay, at sa tulong ng pinakamahuhusay na doktor, unti-unti na siyang nakakarecover.
Salamat, Noel, sabi ko habang tinutulungan si nanay na lumapit sa mesa. Nay, kamusta po ang tulog nyo? Tanong ko. Napakasarap, anak. Sagot ni nanay habang hinahawakan ang aking kamay. Sa wakas, wala na tayong kailangang katakutan. Salamat sa Diyos, Isabela, at hindi ka sumuko. Dahil po sa inyo, Nay, kayo ang lakas ko. Maya-maya pa, may isang pamilyar na sasakyan ng huminto sa tapat ng aming bagong tayong homestay. Bumaba si Mylene. Hindi na siya ang babaeng nakasuot na mamahaling gown. Simple na lang ang kanyang suot, at baka sa kanyang mukha ang pagod, ngunit may kapayapaan na ang kanyang mga mata. Nagkaroon ng kasunduan si Mylene sa mga otoridad. Dahil sa kanyang pagtulong at sa USB na ibinigay niya, naging state witness siya. Hindi siya makukulong ng matagal, ngunit kailangan niyang harapin ang mga administrative cases at ang habambuhay na paalala ng kanyang nagawang pagkakamali. Isabela, tawag niya, nananatili sa malayo, tila nahihiyang lumapit. Lumakad ako patungo sa kanya. Walang sampal, walang sigaw. Mylene, salamat sa pagpunta, bungad ko. Isabela, ang kapatid ko. Gusto lang niyang magpasalamat. Naiiyak niyang sabi. Yung perang ipinadala mo para sa gamot niya, hindi ko alam kung paano babayaran. Huwag mo nang isipin yun, sagot ko habang hinahawakan ang kanyang balikat. Ginawa ko yon para sa bata, hindi para sa'yo. Pero Mylene, ang pagkakaibigan natin, baka matagal pa bago maibalik ang tiwala. Pero sapat na sa akin na pinili mong gawin ang tama sa huli. Yumakap si Mylene sa akin ng mahigpit, humihingi ng tawad sa bawat hikbi. Pinatawad ko na siya, hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil ayaw kong bitbitin ang put sa bago kong buhay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili. Ang 300 milyong piso ay hindi ko pinunit ng tuluyan nung gabing yon sa gala. Ang pinunit ko ay ang kapangyarihan nito na kontrolin ang buhay ko. Matapos ang legal na proseso at pagpapatunay ng PCSO sa tulong ni Ate Dante, nakuha ko ang premyo. Ngunit hindi ko ito itinago lahat. Gaya ng ipinangako ko, kalahati nito ay napunta sa isang foundation para sa mga biktima ng corporate fraud at sa pagpapaaral ng mga anak ng mga manggagawang inapi ng Valdez Global. Ang natitirang bahagi ay ginamit ko para itayo ang Ramos Community Homestays dito sa El Nido. Hindi lang ito isang negosyo. Ito ay isang komunidad kung saan ang mga kababaihang nawala ng trabaho o biktima ng pang-aapi ay binibigyan namin ng pagkakataong magsimula muli. Isabela, may tawag ka mula kay Ate Dante? Sabi ni Noel habang iniaabot ang phone. Ati? May problema ba? Tanong ko. Wala, Isabela. Gusto ko lang ipaalam na ang huling listahan ng mga kasama sa laundering ay naisumate na sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang lalaking nakita mo sa ballroom nung gabi ng gala, ang boss na tinutukoy ni Kiara, ay isa na ring takas ngayon. Hindi ka na nila guguluhin. Binabantayan ka na ng mga tamang tao. Napahinga ako ng malalim. Salamat, Ati. Malaking tulong ito. Pagkababa ko ng telpono, tumingin ako sa malawak na dagat. Kasama ko si Noel, ang lalaking nanatili sa tabi ko nung wala akong kahit ano. Hindi ko alam kung saan hahantong ang aming samahan, pero alam kong sa bawat paglubog at pagbagsak ng alon, may isang taong handang sumabay sa akin. Handa ka na ba para sa unang grupo ng mga bisita natin bukas? Tanong ni Noel. Handang-handa na, niti ko. Dati, ang aking pangarap ay ang magkaroon ng sapat na pera para makatakas. Ngunit ngayon, natanto ko na ang tunay na pangarap ay ang magkaroon ng sapat na tapang para manatili at bumuo ng isang mundo kung saan wala ng Isabela Ramos na kailangang luraan at tapakan dahil lang sa siya ay mahirap. Ang pera ay papel lamang, ngunit ang dangal ay ginto. At sa wakas, ang gintong yon ay akin na. Ako si Isabela Ramos, isang accountant, isang anak, at isang biktima na tumindig. At ito ang aking kwento. Isang kwento ng pag-asa na kailanman ay hindi matatalo ng anumang halaga.